napakaganda nitong konsepto ng ating officer sa PUA, si Chit Aboga, no? Sa Kalampa, no? Kasi kaya pinahahalagan to ng IOM kasi isa tong konsepto na nagmumula sa civil service institution sa grassroots, no? Sa front line, no? Kasi madalas nakita natin yung mga konsepto palaging nag-emanate sa home office, no? Ito medyo unique siya at saka napakagandang i-communicate kasi lipad, no? Bago ka lumipad, kailangan ng backpack mo matibay talaga. Matibay, ano? At para hindi ka bumagsak, no? So we are going to make a poster advocacy dito. So ilo-launch to? Launch natin sa 18. Sa 18 din? Sa 18 din. Kasi kailangan natin itong gawin, mag-distribute sa mga local government, mga probinsya, no? Para magkaroon ng awareness building, no? Tapos bukod dyan, meron tayong yung fax flyer about irregular migration, no? To draw some question answer, no, about irregular migration para mas maunawaan, no, mas maintindihan ng ating publiko. And then also we are going to make a sticker, no, that we can see everywhere, no, sa cars, sa buildings, sa mga public places, no. Ang ating slogan ay work abroad the legal way, no? Okay. So yun, napakaganda nitong mga gagawin niyo na to. At in February, handog natin sa ating mga kababayang OFWs. So marami pang ginagawa ang IOM bukod sa proyekto ko. Alam naman natin na kapag-launch tayo nung Paano Ba Mangarap, no? Isang film that talks about yung mga kabataan nating nako-confuse sa kanilang mga future, no? And by the way pala, sasabihin natin sa ating mga kababayang OFWs, you watch also the video. Yung video rin po ay naka-up na rin po sa atin. Basta open lang natin ang www.kakampi.org. Yan, nandun na po yan, naka-up na yan at mapapanood na nila, sir. Salamat sa tulong mo sa bagay na yan, Fe, no? Dahil talagang kailangan natin to ng maximum exposure, no? Tsaka para maging accessible kahit sa lupalop ng mundo nandoon, no? Ako rin, sasabihin ko sa mga nakikinig sa inyo, i-open nyo ang Kakampi website kasi very progressive ito, very alive, no? May mga videos sila, may iba-ibang materials, may mga iba-ibang interviews, no? At saka pala, sir, magiging regular ka na sa amin, ha? Suki ka na namin, ha? Hanggang abot ng aking makakaya, no? Hopefully, makapagsilbi ang IOM sa ating mga member governments, no? Gusto ko lang paalam sa mga nakikinig sa iyong programa na ang International Organization for Migration is an intergovernmental organization, meaning to say there are about 120 governments who compose the IOM, and the Philippines has been a member since 1988. And as a member, the Philippine government avails itself of services and projects, no, that the IOM is doing, no, in different areas, no. At siguro, sir, yung napakasipag, no? Mula nang dumating ka dyan, dami na, ano? Ang dami mga campaigns na ginagawa sa ngayon. So sir, kamusta naman ang ating mga regular naman, itong ating regular migrants, kamusta naman po sila? Lalo na alam ko nagbibigay din kayo ng parang PIDOS, di ba? Well, yes, yung IOM kasi merong opisina dito nagbibigay ng pre-departure orientation, no, sa mga patungo sa Canada, no. Pero yung mga karamihan, yung mga magmamigrate permanently at saka yung magiging asawa ng mga Canadian spouses, no? Syempre, ngayon, nakikita naman natin ng Canada nag-evolve to be
labor receiving country, no, hindi lang immigrant and spouses, no, more than dati kasi caregiver lang, no. Marami ng probinsya nga sa Canada na i-interest mag-hire ng Filipino workers, no. But yung orientation program namin is also on a voluntary basis, FE, no. So kung gusto nyong malaman dyan, no, visit nyo din yung website ng IOM, no, yung www.iom.org.ph, no. At yan, ako, marami kayong matututunan. So, sir, sa ngayon ay itong February talagang hectic ang mga schedules natin, ano? Well, ang IOM Manila ay talagang patuloy every day or every month of the year, no. Marami kasing proyektong ginagawa. Some of them are not necessarily on labor migration, no. Meron ding mga intervention IOM, no, sa tulong ng USAID, no, para mag-construct ng mga bahay sa Bicol, doon sa mga nasalanta ng bagyo last year, no. Dahil ang pananaw, kailangan tumulong sa mga victims ng disaster upang hindi nila iwanan yung kanilang mga bahay at mag-migrate internally o maging very vulnerable to trafficking, no? Okay. Kasi karamihan pagka may mga disaster na ganyan o crisis, sinasamantalayan ng mga unscrupulous forces, no, para traffic na ng children and young vulnerable women from the provinces, no. So kailangang tumulong along with other international organizations ang IOM sa pamamagitan ng pagbibuild ng mga bahay. Okay. So nakarami pa natin pag-uusapan sa mga susunod. Every Monday po mapapakinggan na natin dito kung hindi busy si Mr. Ricardo Casco. Ano, sir? Sige. Siguro sa susunod video na rin yung ipapalabas natin, sir. Okay. Oo. At sa February 18 na, asahan po ninyo na i-cover natin yung kabuuan ng mangyayari dyan sa inyong ilo-launch na lipad flyers, ano? Sige, Fe, salamat sa iyo. Bago kita bitawan, sir, mga mensahe mo sa ating mga OFW, especially yung mga nasa malalayong lugar dyan sa Middle East at saka dyan sa Asia. Sir, nasa iyo pagkakataon? Well, sa ating mga OFW sa iba't ibang lupalop ng mundo, no, ang advice ko sa inyo, wag tayong mag-illegal, no, wag tayong maging irregular, no. Hindi madaling buhay ang maging irregular, no. Ang gobyerno ng receiving at sending country, katulad ng Pilipinas, at ang inyong kinaroroonan ay may mga ginagawang paraan para kayo ay maging legal, no. Okay. So, sir, magandang araw ulit sa iyo. Sa susunod po, mga kaibigan, magiging regular na din po ang ating kapartner mula dyan sa International Organization for Migration. Walang pong iba kundi si Mr. Ricardo Casco, ng National Program Officer ng IOM. Thank you very much, po. Salamat, sir.